Legal maneuvers have forced another delay in the arraignment of former Senator Bong Revilla and co-accused Juanito Mendoza at the anti-graft court today. The Sandigan Bayan 3rd Division has deferred the plea entering session pending the outcome of a fresh motion submitted by the defense. For the latest, we have mobile journalist Fatima Baduria on the ground. Fatima, tell us what's happening there. Angela, Diego, nandito ako ngayon sa labas ng Sandigan Bayan at tahimik dito ngayon kumpara kanina noong nagsagawa ng rally ang mga taga-suporta ni dating Senador Bong Revilla sa labas nga ng Sandigan Bayan along Batascan Road kung saan dapat gaganapin ang arraignment ni dating Senator Bong Revilla. At kanina nga yung mga nagrarally ay nanawagan na hindi daw na si Revilla ang ikulong ay dapat si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo dahil siya raw umano ang arkitekto nitong maanumalyang flood control project. At matatandaan nga natin na si Bernardo ang nagdawit kay Revilla sa issue ng mabanggit ni Bernardo sa pagdinig sa Senado ang paghatid niya ng 125 to 150 million pesos in cash na kickback kay Revilla. At kanina ng alas 8 ng umaga ay dumating si Revilla kasama ang iba pang akusado dahil nga dito sa nagaganap yung arraignment. At sa ngayon ay nag-aabang pa tayo kung ano ba talaga ang magaganap. Kasi matatandaan natin na nakatakda sana ng January 23 ang arraignment ni Revilla pero naudlot ito dahil sa mga motion na inihain ng kampo ni Revilla na dininay naman ng korte. Kaya ngayon sana dapat matutuloy ang arraignment pero ayan delay nga. At maaalala din natin no, kinakaharap ni Revilla ang kasong malversation of public funds at graft at itong malversation of public funds through falsification of public documents. We are requesting everybody to rise. Na nakakahalagang 93 million pesos. So sa ngayon, Fatima, sa ngayon, meron ba tayong alam tungkol sa magiging panibagong date ng arraignment ni former Senator Bong Revilla? Angela, sa ngayon ay inaabangan pa natin yan dahil nga sana ngayon yun at dapat sa February 13 ay ang preliminary conference na pero dahil nga hindi natuloy itong arraignment ay aabangan pa natin yung mga susunod na schedule, Angela. Just for clarification lang for our viewers, Fatima, no? Ano ba yung mga motion na inihain ng kampo ni Senator Revilla, former Senator Revilla, na inaantay natin yung magiging tugon ng korte? Una nga, Angela, ay yung naghain ng motion to quash ang kampo ni Revilla o ang hiling na pagbasura ng kaso dahil hindi raw siya ang may hawak ng pondo para doon sa ghost na flood control project. Pero sagot ng korte dito, sa mismong paglilitis dapat matukoy kung siya nga ba ang accountable officer o yung may hawak ng pondo, kaya dapat daw matuloy ang paglilitis. At humiling din ang reinvestigation si Revilla para ibalik ang kaso sa ombudsman dahil sa umunoy kawalan ng due process. Pero sagot ng korte ay nabigyan siya ng pagkakataon para magsumite ng counter affidavit bago isampa ang kaso sa korte, kaya hindi na siya makakahiling pa ng reinvestigation. At isa pa, hiniling din ni Revilla na mailipat siya sa PNP Custodial Center sa Camp Crame para raw sa seguridad niya. Pero ayun, na-deny din ito ng korte. Ibig sabihin, lahat ng mga motion na inihain nung una ay denied ng korte. Pero ngayon ay aabangan pa natin kung ano pang mangyayari, Angela. Okay, and sa ngayon, nasaan na si Senator Bong Revilla? Siya ba ay pabalik na sa kanyang kulungan? Silipin natin, Angela, no? Kasi kanina, bago ako lumabas, nandito pa. Ayan, subukan ko ipakita, no? Ayan. Ayan, nandito kasi yung sinakyan ni Senator Bong Revilla na makikita nyo, meron din mga kapulisan dito. At ayan yung bus na sinakyan ng mga na galing sa Quezon Jail. So ngayon, hindi pa naman nakaka-elis ito, Angela. And sa ngayon, yung mga supporters ni former Senator Bong Revilla, are they still there? Wala na, Angela. Kaya naging tahimik na sa labas ng Sandigan Bayan. Mukhang umalis na rin sila, Angela. Hindi ko na rin sila nakita dito sa paligid. Alright, sige, maraming salamat sa iyong oras. That was our mobile journalist, Fatima Baduria.